Hi everyone. So welcome to our podcast and of course kasama ko yung brother ko dito. Pepe. So long time. So actually this is our first time or my first time to do this podcast. Hindi nga. Parang di halata. Actually first ko talaga to brother. So by the way, of course di ko na kailangan i-introduce to. So I'm sitting with of course Pepe Herrera. So siguro biglang ko lang ng onting introduction. So he started this journey in music, graduating cum laude from UST Conservatory of Music, then went to become an iconic theater actor. So brother, grabe naman to. Nag-research. Grabe tong research na to. Pero siguro, hindi ko na kailangan basahin pa to. So siguro, anyway bro, kamusta yung biyahe mo papunta dito? Okay naman, swabe. Magaling na driver si Brother Andrian eh. Okay. Swabing swabe. Oo. Hindi ko naramdaman yung mga pagpreno niya. Okay. So yun bro, actually, first na podcast namin to. So Okay. mainly ang mga topic natin dito siguro more on for, of course, yung mga sa music, Mhm. ano yung ginagawa natin, and of course sa mental health. Mhm. So siguro ganito bro, paano nga tayo nagkakilala ulit? 2019. Di ko Mhm. nga alam kung ikaw nag-reach out muna or ako. Basta napunta kayo sa bahay namin because of Anytime Cleaners. Mhm. So basically, sa tulong ng mga empleyado nyo, luminis yung bahay namin. Mhm. Tapos, nagulat kami na bumisita kayo mismo. And then, pumunta tayo sa isang restaurant to talk some more. Vegan Ah. ka na ba nun? Yes, I'm vegan already. Tapos, mula doon, parang nag-progress yung ating relationship. Di ba mahilig ka rin sa music? So alam mo yun, ako Yes. nagigitara ako, nakikita ko nagda-drums ka rin lately. Yes, yes. So, Gulat nga ako eh. Lupit ng mga guitar solo mo recently, bro. Wala bro, medyo actually 10 years na ako minto. So parang Ah. recently, bumalik lang din talaga ako dahil of course, alam mo na, coping mechanism. Yes, din. yes. Pero nagigitara ka na pala dati. High school pa lang, through Ay, may, okay. through may kuya. So, Okay. Pero syempre, puro yung ganun-ganun lang yung alam ko dati. Okay. Pero ngayon, medyo inaaral ko na rin yung mga theory-theory, pero ang hirap. Music and early passion. So, saan ba nagsimula yung love mo for music? Bata ka pa lang ba? Hilig mo na talaga yun? Bata pa lang, bro. Bata pa lang. As early as I can remember. Mahilig na ako mag-sing song. I sing about mundane things, mga ginagawa ko sa bahay. Like for example, I have this song that I made up dahil mahilig ako mag-toast ng bread ng Okay. family ko. So habang nagto-toast lang ako ng bread, bigla ako napakanta ng Toasting the bread of my mother, Okay. toasting the bread of my father, toasting the bread of my family, toasting the bread of me. Okay. As in, out of nowhere, bigla na lang ako mapapakanta ng Mga ganun. ilang taon ka nun nung parang kumakanta ka? Mga 1-year-old yata. Joke. Oo, okay. Mga 7. Mga 7. Ano yung first instrument mo bro na hinawakan or natutunan mo? Drums na yata talaga. Drums talaga. So Drums parang nung high sa school. mga table, ganun-ganun Oo, na. mahilig lang ako magpapalo-palo sa table namin sa school. May tempo ka na talaga, napansin mo bata pa lang. Hindi pa ako aware sa tempo nung time na yon. Pero nung high school kasi, nung third year kami, nauso yung mga banda eh. Sabi ko, I want to be a part of a band. Parang ang sarap niya. Eh, nainggit ako dun sa ibang kabarkada ko. Nagbuo na sila, tas sakto wala silang drummer. Gusto ko sana vokalista eh. Meron na eh, naunahan na ako eh. Nag-aral ako mag-drums kasi feeling ko yun yung kaya kong gawin. Tapos na-enjoy ko. After 12 sessions sa SM Fairview Laser, ayun na, naging drummer na ako ng banda. So nung bata ka ba, Fairview ka? Yes, yes. Oh, okay, Well, okay. Caloocan tapos Fairview. Actually bro, may tinatago ka bang mga compositions or song na parang may chance ba na mag-release ka? Marami. Uy, thank you. Tinanong mo Oo. kasi actually, currently, right now, Mm. I'm finishing an album with my band. Okay. Yes, So ano yes. pa to? Secret Well, di project? na. Sinabi ko na eh. Okay, first time pala yan dito. Hindi, Okay. I've been trying to promote it discreetly lang. Kaya ako nagpo-post ng iba't ibang drum videos na kumakanta ko. Okay. So, it's basically me practicing, preparing my stamina for my birthday concert next year. Oh, nice. April nice. 21. Looking Oo. forward to it, brother. Eh, sabi nung kabanda ko, mag-compose na rin tayo. Yung band leader, si Sagani Palabyab. Mag-compose na rin tayo. Let's create original songs and let's create an EP pa lang nung una. Naging album na. EP, tas Oo, album na. So yes, ano yan, yes. 12 tracks or 7 Actually, tracks? it's 7 main songs tapos may 11 fillers. Oh, grabe. Yun. Okay. So ano to? OPM, syempre. OPM lahat, Oo. syempre. Pero may mga English songs Oo. and then mostly Tagalog. Tagalog din. Yes, So, yes. yun, So yung mga excited. hindi ko natapos nung bata pa ako, mga unfinished songs, finally now, I get the chance to finish. Nice. Healing your, anong tawag doon? Yung mga childhood na, Yeah. okay. Healing your, Inner child.
your inner child with unfulfilled dreams. Oh, nice, nice. Medyo pares pala tayo. Yes, bro. Actually, ako naman, ang pag-heal ko, more of yung hindi ko nabibiling gitara, effects before. Tapos ngayon, nagagawa mo na maayos. So, Yes. iba, no? Iba. Yes. So, anong genre pala, bro, nung ano nyo? Ako kasi main influence ko rock eh. As in Foo Fighters, Itchy Worms, River Maya, Incubus, Red Hot Chili Peppers. Pero dahil naging kabanda ko si Gani at naging asawa ko si Sam, lumawak yung influence ko. Nahaluan na ng hip-hop sensibilities. Hybrid, chop So, suey. medyo Rage Against mga ganon. Hindi naman. Medyo. Nu metal. Medyo. Umabot ka rin Medyo doon. din. Lumalim May- ka rin doon. Oo, may ganung influence. Yeah. Siguro dahil influence ko rin si Matis Yahoo. May Oo, ganung- seryoso, Jason oo. Mraz. Okay. So, drummer naman. Sino yung favorite na artist mo? Dave Grohl, Taylor Hawkins, Okay. drummer ng Itchy Worms, si Jazz Nicolas. Marami-rami din. Share mo naman sa akin, bro. So, paano ka napunta from music to theater or, of course, paano ka nag-transition? Music theater talaga. Oo, di ba? Nag-Rock of Ages ka eh. Yes, Grabe, oo. grabe, bro, yung performance mo doon. Salamat, Grabe brother. yan, oo. Thank Iconic. So, yun na yung pinaka-transition ko from music to acting, musical theater. Yeah. Nag-start with different musicals hanggang sa I had my biggest break with Rock of Ages. Tapos ayun yung naging gateway papunta sa TV and film. Oh, nice. Pero bro, ito syempre, ang tagal mo na rin nag-acting sa mga theater. Kung ikaw yung masusunod all throughout, anong role ba yung tingin mo? Or kung ikaw, ano yung parang role na gusto mo? Or yung dream role mo? Medyo madami actually. Gusto ko rin mag-biopic. Like, it would be nice to portray the life of Philippine icons like, I don't know, Pepe Smith. Pepe Smith. Ganyan. Oh, mga Pero, icons. Okay. I have my own concepts din kasi. Nagsusulat din kasi ako bro ng concepts for film. Tapos, yung mga nasusulat kong concepts for films ay connected sa advocacies ko. Oh, okay. With your values din. Yeah. So, yun, ang ultimate dream ko is to be able to produce my own film, itong mga sinulat kong concepts, 'di ba? Kasi ang main goal ko naman as a performing artist is to spread joy and uplift, I suppose, the consciousness of our fellow men Especially as may mga well as pinag-aaralan. myself with the creative output that we are doing. So talagang Whatever creative output. art talaga para sa ang acting din. Oo naman. Art talaga. Alright. Art with purpose. Well, sa bagay, ang art naman laging may purpose. Yung role mo sa, ito ibang topic lang to, sa Provinciano. Yung role mo sa Benny, sa Ang Provinciano, ano ba siya? Life-changing ba siya? Paano nabago yung buhay mo after Oo. nun? Sobra. Mm-mm. Sobrang life-changing. Kasi para akong baptism of fire siya for me. Before that kasi, well, I already did Forevermore Oo. before Provinciano. Pero yung Provinciano, yung boom, hindi na ako makapaglakad sa mall ng Pictures talaga. dire-diretso. Oo. Diba? As in, naranasan ko yung dumog factor lalo na when I did a commercial for Facebook sa probinsya. Hindi ako makatawid ng kalsada, bro. As in, there was a time na gusto ko sana tumawid para tulungan yung matatanda na gusto lumapit sa akin para magpa-picture. Kasi baka masagasaan eh. Pinigilan ako, bro, kasi pag tumawid daw ako, para medyo mga matatanda, yung mga grupo ng tao dito, susugod. Nakaabang na. Oo. Okay. Pare siguro ganito parang syempre ang daming tao na parang gustong sumikat. So minsan kasi 'di ba pansin mo ang daming mga sikat na artist ngayon na parang depressed. Meron kasing nakatagong something sa fame eh. So parang for sure yung mga sikat siguro na experience yun. Kasi syempre yung iba ang tingin lang star, pictures, yung fame, money ganyan. Pero behind doors, 'di ba? May tatama talaga eh. So yung transition mo nung parang simple pa lang tapos biglang wow, ganito. May pangalan ka ng sa industry. So parang Sige. paano mo siya na-handle yung as normal tao biglang ganito? Siguro inaral ko muna siya. Pinagnilayan ko kung bakit ganito yung nangyayari. Especially when I took a break from show business. Nagpaalam ako sa Provinciano, kay Coco Martin, tsaka sa mga boss namin. I need to take a break. I need to spend time with my mother and my family and take a break because nung time na to, hindi ko pa nga alam na burnout and depression na yung nangyayari. Exactly. Yes. So basically, it's a blessing na na-burnout ako and na nakaranas ako ng depression kasi nililigtas na pala ako ng katawan ko. Okay. Nagsusurvival mode. There's science behind it eh. May nabasa ko ngayon yung Permission to Rest ni Ashley Nees
na you should listen to your body. Pag hindi ka nakinig sa katawan mo, yung katawan mo ang gagawa at gagawa ng paraan para tumigil ka. Okay. Kasi it wants to save you all the time. Yun yung nangyari nung pakiramdam kong hindi na nagfa-function na maayos yung utak ko. Para siya nag-automatic shut off. Mm. Di ko kayang makipag-usap sa tao. Napuno ba? Oo. Di ko kayang makipag-usap sa mga tao. Ayokong bumangon sa kama. Okay. Ang problema, siya, dahil hindi ko pa siya nauunawaan nung time na yon, hindi nagkasundo yung katawan ko tsaka yung ego ko. Okay. Kasi ang problema din, the other side of being an actor or celebrity dito sa Pilipinas, more often than not kasi grabe yung paghima sa ego namin ng sistema. Why? Kasi, I don't know, this is just my opinion ang mga celebrities kasi dito sa Pilipinas, sa isang banda para kang product You're like a Branding. precious Okay. product. Oo. And a lot of people benefit from this product. Maraming kumikita. Exactly. Di ba? Nagiging kang franchise. Nagiging franchise. So, ibig sabihin, pwedeng mahimas at mahimas yung ego mo kahit wala ka na sa lugar. Subconsciously. Yes. O hindi lang subconsciously, kahit consciously. Parang there's a lot of enabling. Kasi, sige, pagbigyan nyo na lang kasi precious yung tao na yan Exactly, oo. Diba? Precious yan para sa ating lahat. Kahit minsan wala na sa lugar. And para sa akin, hindi rin yun nakakatulong. Kasi, for example, it's hard for some people to call out celebrities kahit na wala na sila sa lugar because they are precious. Saka pare, I don't know minsan kasi parang hindi mo alam kung sino yung totoo sa'yo Yes, exactly. Exactly. Especially pag may mental health tayong pinagdadaanan. Yes. Ang hinahanap natin is real connection Yes. Share lang ako onti siguro. As a businessman din, syempre I came from a simple boy din na kahit pa paano nakapag-establish ng onte. Right now, parang, alam mo yun, daming opportunities. Pero pipiliin mo rin kasi parang, like what nangyari sa mga celebrities like you rin, parang may magte-take advantage din Tapos hindi mo alam kung sino yung totoo So parang Yes. ganun ba yung sinasabi mo rin? Yes, ako, umabot sa punto na kailangan ma-burst yung bubble ko. Kasi feeling ko, nahimas din yung ego ko to the point of nawala yung pagtapa ko sa lupa Kasi you're earning a lot of money, Na-overwhelm tapos ka. pinagbibigyan ka palagi. Pag nahuli ka ng pulis, ay, si ano pala to? Sige na, sir. Next time, Alam mo Picture yun? na lang, okay na tayo. Picture na lang. Oo. Ganon. Tapos you get a lot of privileges, leverage. So, yun yung sinusubukan kong tanggalin unti-unti na hindi pantay-pantay tayo. Nagkataon lang na ito yung trabaho ko ngayon. Kailangan ko maranasan yung suicidal tendencies, depression, iba't ibang mental conditions. Kailangan ko maramdaman yun para bumalik ako sa lupa. Para kasing ako bro, dahil syempre may pinagdaanan din talaga ako. And even yung anxiety ko nandyan pa rin naman. So para kasi siyang nakasilip lang din dyan Though, pag alam mo kasi yung triggers mo or yung mga ganito, medyo maiwasan mo siya So right now, parang like ikaw binabalik mo yung parang normal lang. Tao lang din ako. Oo. Kasi yung ibang tao minsan pagka, I'm not saying na siguro ito parang based on my experience lang din. Syempre pag tingin ibang tao, negosyante, may pera, okay, Yeah. ganyan. Pero pag nasabay tayo, tao lang din tayo Yes, yes. So like you, parang ginaground mo ulit yung sarili mo ngayon. Definitely. Oo. Kasi you would agree with me, I suppose, na nung nandun tayo sa tuktok na sinasabi, Manhid manhid, tsaka ano rin tayo, parang nahatak din tayo nun. Powerful yung Di ba? feeling. Oo. Powerful, pogi ko. Kaya ko lahat. Oo. Kahit tapat ng gate mo, kaya kong tapatan. Yes, di ba? Ganun, oo. Until shit hits the fan. Yun, Right? oo. Oh. Bumabagsak And then, eventually, I'm grateful na now I see it as a blessing. Kasi nung time na, ba't ba nangyari sa akin to? So, kaya ako sinasabi na nahihirapan ako, nagkaroon ako ng suicidal tendencies, just going back, bro. Kasi nahimas yung ego ko to the point of kung ano yung tingin sa akin ng mga tao, ganun na rin yung naging tingin ko sa sarili ko. Okay, Ako si oo. Pepe, na sikat, na magaling magpatawa, kailangan manatili akong ganito. Nakalimutan ko na meron din akong side na gusto din ng katahimikan, gusto din ng pahinga sa picture taking, gusto rin ng pahinga mula sa pagkita ng salapi. Alam mo yun? Gusto rin ng panahon na just to be with my family in nature. Alam mo yun? Nawala yung essence nun. Nawala Nawala bro. Natabunan. Exactly. So doon ako bumalik. Doon ako binalik ng katawan ko. Okay. Siguro ni God din. Hindi pala siguro. Definitely. Pero bro, naniniwala ka na minsan yung hardship din talaga. Hindi naman sa forms of may experience ka,
minsan probably through mental. Mm. Yung hardship na through mental, dun mo makikita yung sarili mo ulit eh. Oo. Tas dun mo talagang kailangan na parang hindi ako to eh. Yes. So hindi na siya normal, parang nagsasuffer na yung emotions mo, mental mo. Oo. Parang may mali. Oo. Yung parang hinaharap mo ulit na parang, nasan ba yung sarili ko talaga? Yes. So which is parang, minsan kasi dun din ako nagkakaroon ng mga anxieties kasi parang, I'm just longing for real connections din eh. Mm. Which is parang dahil nga naging star or businessman or etc. Mm. Naiiba kasi talaga siya. So Mm. anyway, yun lang yung mga medyo parang struggles ko rin up to now. And I don't know kung paano mo siya kino-cope. Pero right now bro, paano ba coping mo sa mga, mind if you can share ba? Yeah. Oo. I try my best in everything that I do to always be honest, Mm. true to myself, but in a respectful and kind manner. Meron akong natutunan bro eh, especially with expressing through words. Mm. Ang isa sa mga guidelines ko ngayon, before I speak, what I'm saying, is it necessary? Is it accurate? Is it kind? So more The on most important parang thing. mas naging empath ka. Yeah, that's a big part of it. And Mm. also it comes with being responsible na hindi mo na pagbubuntunan yung ibang mga tao sa mga issues mo. Kasi everything naman, lahat ng sinasabi natin, projection ng kung ano meron tayo sa loob eh. Yes. Di ba? Kung ano yung dala mo eh. Kapag sinabi mong pangit siya, hindi siya talaga yung pangit. May Mm. kapangitan ka sa kalooban mo na nahihirapan Oo. kang i-handle. Oo. That Galing makes nun bro sense. Lalim nun Oo. Galing nun Malalim ba? Lalim nun bro Oo. Talagang mukhang nagkaroon ka ng, I don't know if you're familiar with Dark Knight of the Soul. Yeah. I have that book. I have Kung that alam book. mo yun, di ba? Medyo Yes. grabe, di ba? Yeah. So parang meron ka talagang pagdadaanan na parang, Kailangan eh. makikita mo yung sarili mo ulit eh. Yeah. Ikaw rin hihili. Yeah. Kasi tayo naman din natin gumawa nung yun. May mga Yes. participation yung ibang tao. Pero at the end of the day kasi, hindi natin kasi alam pa na ganun yung pwede mangyaring consequence. Yung partisipasyon ng ibang tao, actually, hiniling din natin yon. Mm. Meron akong isang perspective na nakuha bro from isang spiritual mentor na sinasabi niya, ito isang paniniwala. Hindi ko sinasabing paniwalaan niyo to pero nakakatulong sa akin na bilang kaluluwa, bago tayo pumunta dito sa mundo, ang ganda nga, gawan sana ng pelikula to eh. O kahit na nakawin nyo na yung concept na to, okay lang ha. Okay. So yung kung kaluluwa ka, bago ka pumunta sa mundo, lahat ng mangyayari sa'yo, ginusto mo. Written na. Ito yung gusto kong maranasan para mag-progress yung soul ko. Gusto kong ma-meet yung tao na to na sobrang kupal para matuto ko na hindi maapektuhan at hindi personalin yung mga ganung bagay. Gusto kong makaranas ng matinding paghihirap para lumakas ako. Okay. Lahat yun, para siyang may kontrata na ito yung mga gusto kong maranasan for this lifetime. So kung parang San Pedro na may script, no? Yes. Tapos padaanan mo. Kaya lahat ng pinagdaanan natin, we really ask for it on a soul level. Yung ganung pag-iisip kasi, kaya siya nakakatulong for me kasi it removes you from that victim mentality. It gives you your power back na, kawawa naman ako, nararanasan ko ito. Hindi, nararanasan ko to kasi kailangan ko itong pagdaanan para mas maging magaling ako, mas lumakas ako, mas tumalino ako, etc. Actually, totoo yung sinabi mo, parang experience talaga yung best teacher din talaga. Siyempre, kilala ka sa pagiging eco-friendly, sustainable na lifestyle. So, paano mo ba nasimulan yun? Then, ano yung mensahe mo sa mga tao na parang medyo gusto yung lifestyle mo? Kasi, especially nowadays, di ba, parang ang tao gusto ng real connection na rin. Yung medyo parang talagang magaan kasama. At brother, nagra-radiate sa itsura mo yung kung ano yung ginagawa mo eh. Naku-curious na ako dyan sa script mo. Pwede ko bang iuwi yan as souvenir? Pwede pare. Sige, medyo malalim lang. Pero siguro ini-skip naman ako yung iba. Medyo Di, okay tinatawid ko lang naman. bro. I am Oo. loving all your questions. Kasi part naman to ng healing journey ko eh. In expressing my truth. Sabi nga nung isang mentor ko, ano ba ang opposite ng depression? Tinanong niya ako. O nga no? Opposite ng depression ay joy? Hindi. Expression. Depression, expression. When you feel depressed kasi, you feel imprisoned. You cannot express freely. Right? So you need to express. Okay. Para ma-neutralize yun. Para mag-transform yung depression. Kaya ngayon, kita mo, post ako ng post. Nag-gym ako, nagda-drums ako. Expressing. Whatever feels right for me.
Pero hindi yun yung tanong mo eh. Anyway, Ang sinabi siguro mo, bro, paano ako napunta sa siguro ganito. So, di sustainability? ba, kilala ka sa pagiging eco-friendly, Yeah. sustainability. Okay. So, paano nagsimula yun? It's part of my healing journey. Kasi Mm-mm. nag-start siya nung naging part ako ng isang travel show na hindi natuloy. Pero we were in an island in Quezon. Tapos, kakatapos lang namin mag-dive. And then, naglalakad lang ako sa shore, break time. Mm-mm. Daming basura, bro. Mm. Before that, pag nakikita ko yun, umiiling na ako eh. Tapos hindi maganda yung pakiramdam ko. Sigurado ka Pero na. hindi ko pinapansin yung kalat. Siguro, nahihiya ako na baka isipin ng mga tao, OA ko, etc. Mm-mm. Nung time na yun, pinakinggan ko kung ano yung nararamdaman ko. Mm. Sabi ko, takte, hindi ko na, ayoko nang paligpasin to ah. Oo. Tumingin ako, may nakita ako na isang sako doon sa gilid. Mm-mm. Walang tao, wala akong hindi ako makapagpaalam kung kanino yun. Di, kinuha ko na lang. Tapos, pulot lang ako ng pulot. Nagulat na lang akong puno na siya. And then it became a regular thing kasi yung nag-i-stick kasi yung pakiramdam eh. When I did that, I felt lighter. It felt right. Mm-mm. So, eventually, I realized na saan pa tayo gawa? Diba? Gawa rin tayo sa abo. Gawa rin tayo sa mundong ito. Mm-mm. Like we're made of water, Smallest atom na. yes, earth. Basta kung saan gawa yung mundong to, doon din tayo gawa. Right? Mm. So, it feels like yung shore, extension ng katawan ko. Mm-mm. So, parang kung madumi ka, maglilinis ka eh. Diba? May isang quote nga na if you feel disconnected with nature, you're actually disconnected with yourself. Because we are nature. Diba? Part tayo yun eh. Part tayo ng ecosystem eh. Exactly. So, yun. Kaya it made so much sense. Natabunan na ng distractions yung nature natin eh. It's in our nature to make sure that everything in our surroundings is clean, thriving, sustainable. Natabunan lang ng mga man-made distractions recently. Tapos masyado tayong conscious sa isipin ng ibang tao. Actually. Naging tayo eh. It's all about image eh because of the social media era. Pero ngayon, happy ako na dumadaming tao na okay lang, tawagin niyo akong Abnoy. Proud akong Abnoy. Kung ito ang kaabnoyan, proud ako maging Abnoy. Yan. Hanggang maging normal to. Itong tinuturing nating abnormal. Ulit. So tingin mo may mga responsibility ba or responsibility yung mga public figure to use their voice for something like this? Lahat tayo may responsibility pero ang kagandahan lang with public figures kasi magnified yung reach. Diba? Mas pinapanood ng mga tao, pinaniniwalaan ng mga tao. Diba? So, ako, feeling ko, isa sa mga responsibilities ng mga influencers and artists ay to use your platform in promoting what is good for the welfare of your fellow men. For everyone. Like for example, ito, yung sustainability, yung pagiging eco-friendly. I'm actually developing a docu-series ngayon, bro, that will educate everyone, including me, about sustainable practices. Sino ba tong mga kumpanya na nagpo-promote ng upcycling, ng permaculture, ng organic farming, etc. Anything about sustainability, na mental health, awareness. Tapos lahat ng ito, lahat ng matututunan ko, I would like to apply it in a center. Similar doon sa napuntahan ko sa Thailand when I experienced depression and suicidal tendencies. May napuntahan kasi ako sa Thailand. Ito, po-promote ko na rin. Ang pangalan niya, New Life Foundation. Kaya ako nagpatato ng thigh. Kikita ba sa camera? Saan ba, brother? Ito ba? Ito to, yung thigh dito. Okay. So basically, ayan. Kita ko. Ay, kino-close up niya. So, ang ibig sabihin niya literally is new life. Kasi I literally experienced a new life nung nagpunta ako sa New Life Foundation. Yung New Life Foundation sa Thailand, holistic center siya for everyone experiencing holistic. burnout, depression, different mental conditions, addictions. Tapos bro, it is networking at its finest. Kasi pag nandun ka, because of the services and the healing that you receive, regardless kung ano yung financial Capabilities. capabilities mo,
Bro, everyone is so generous to give back. Mm. Everyone is so grateful na everyone is eager to give back. Mm. So, networking at its finest siya. Kasi for example, pag pumupunta ako sa ibang bansa, hindi na ako nag-Airbnb. Titira na lang ako doon sa kaibigan kong nakilala ko sa New Life. Kasi bro, parang it's bringing out the best in humanity in each and everyone dahil doon sa ganong community. Yung community na yon, they offer support group. Every day, may iba't ibang klaseng support group na you're in a circle and you have a chance to share without interrupting each other. Okay. You have a chance to share anything you want and then it's your turn to listen. Kung sino Okay. magsasalita. So para siyang yung mga GAAA. Yes, So, yes. parang Plus ganon. more. Okay. Kasi meron ding iba't ibang activities na for well-being. May yoga, may meditation, may different holistic modalities. Okay. Tapos may saltwater pool. Masarap yung pagkain, Thai vegetarian So food. talagang physical therapy siya. Physical Oo. therapy plus. Plus pa, okay. Sabi ko, ganda siguro kung may ganito sa Pilipinas. Pinas. Oh, actually, Yun yung dream ko, mag-create ng ganong center dito. sa Actually, ganda bro. Pilipinas. Ang ganda ng idea niyo. Oo, tapos dadagdagan ko lang siya ng creative therapy like art therapy, may music Mm-mm. therapy, may animal therapy. Diba? Different genres din. Different genres. Para makakonect yung mga tao. Yes. Oo. Tapos at the very core is a school similar to the Earth School in Palawan. Okay. So parang nakikita ko isang center na sa gitna, may Earth School, inspired by the Earth School in Palawan, a school for all ages, regardless kung ano edad mo. Sa kanan, yung wellness aspect na mag-offer ng iba't ibang healing methods like acupuncture, hilot, Cairo, art therapy, ganyan. Cairo. Sa kaliwa naman, different sustainable practices like organic farming, diba? Magtuturo ng iba't ibang pamamaraan na sustainable for our health and for the health of the environment. So parang department yung plano mo Yes. gawin in one compound. Yes, Ako yes. pare, support kita dyan. Sabihan Tapos mo ako. bro, kasi right now, may mga kababayan tayong hindi maka-avail ng ganitong services. Meron na naman nag-o-offer pero syempre, Restricted eh. siguro kasi nothing against those businesses pero siguro limited pa yung program nila for people who cannot afford. Oo. So gusto ko ma-create ng center na anyone can avail the services. Kaya gusto ko merong scholarship program. And you pay it forward. Like for example, you have a lot of money, pwede kang mag-sponsor ng ibang tao. Okay, gets. Right? Gets. Oo, Right? oo. So it's basically we go back to this sense of community. I don't know if you're Will- familiar with the 12-step recovery. Alam Hindi. ko, it's using sa AAGA, ganyan. Pero parang talagang methods din talaga yung parang giving back once na may pinagdadaanan ka, no? Kasi parang Ganda. probably takes one to know one eh. Yes, tsaka serving is healing eh. You heal yourself when you serve. Yun. Okay, galing. So thank you. You Oo. mentioned na susuportahan mo ako. Actually, I would love to collaborate with anyone who wants to support this So yun cause. guys, so ang ganda ng plan ni brother. Mas Oo. ipapaliwanag ko pa to sa birthday concert ko next year. Okay, sige. Support kami dyan, brother. Thank you. So anyway, bro, when people think of Pepe Herrera, ano ang gusto mong maiwan legacy? Or ano yung parang legacy na gusto mong ma-attain o ano? I want to be known as a servant of God. Servant of God's purpose, 'di ba? And para sa akin kasi ang main purpose of God is evolution. And part of evolution is going back to this belief, this truth that we are not separate from each other. We are one. Yun. Brotherhood. Brotherhood. Yeah. So anyway, brother, ito naman. Family and, okay lang, medyo personal life to. Sure. So, sa lahat ng achievements mo, ano ang role ng family sa journey mo? Napakalaki kasi Si Ate Sam, of course. yes. Noong nakaranas ako ng depression noong 2017, nung single pa ako, matagal yung episode kasi I was just thinking about myself. Okay. Ngayong may asawa at mga anak na ako, hindi siya nagtatagal. Okay. Kasi hindi na ako nabubuhay lang para sa sarili ko eh. Okay, may kinoconsider ka na eh. Yes. So mas napupunta ka na sa from selfishness to selflessness. I can say that I'm completely selfless na.
pero dun na papunta. Mm. So, lagi kong iniisip kung hindi ako magfo-focus sa healing journey ko, paano yung mga anak ko tsaka yung Kawawa. asawa ko? Exactly. Yun. Totoo So, yun naman. yung main motivation ko. So, ano yung parang pinaka natutunan mo sa family mo na dala mo pa hanggang ngayon? Kila Ate Sam, They sa kids keep me mo? grounded, bro. They Okay. keep me grounded. Sila yung bumabatok. Si Sam yung bumabatok sa akin pag nalilihis ako ng landas. Hindi naman literal na batok, ha? Through words. Oo, tas Mm. pag nakikita kong naapektuhan yung anak ko, Mm. that's enough, wake up call na, Oo. okay, Pepe, nalilihis ka, balik. Balik sa tamang landas. Okay, galing. Yun. Ganda. Yun. Hinaang ka ng maraming tao sa honesty mo about mental health. Maraming tahimik na dumadaan ngayon yan, bro. Yeah. Kaliwat kanan yung mga, alam mo na, yung mga depression ng mga tao. So, parang, kailan mo na-realize na kailangan mo parang pag-usapan or harapin yung mga mental health struggles na mga ganito? Nung napapansin kong nagpapatuloy yung isang cycle na destructive, at noong napapansin ko din na bumabalik ako sa old patterns of resorting to band-aid solutions, yung mga short-term solutions. And to be completely honest, since open book tayo dito, there was a time na yung band-aid solutions ay mga bisyo. So Escape. ngayon, I'm grateful and I'm proud to say na I am enjoying sobriety. Congrats, Masarap. Masarap, bro. Kasi pag nandun ka sa, this is me trying to empathize din with people who are struggling with different kinds of addictions and temporary pleasures. Marami yan eh. Iba't iba yan eh. Diba? Kanya-kanya tayo ng bisyo. Pero kasi naiintindihan ko, siguro kailangan ko siyang pagdaanan para maintindihan ko yung pinagdadaanan din ng mga nakakaranas ng ganong struggles. Ang hirap talaga pag nandun ka sa loob. Ang hirap It makalis. feels like a prison, bro. It feels like a prison, and I tried several times before in quitting these different kinds of distractions and addictions. Ang hirap, bro. Ang hirap. Para ka talagang para ka nagkakaroon ng chain ng palaki. You get in too deep, but you can always go out. For me, at least, that's what I experienced. Nagkaroon ako ng wake-up call, again, because of my family. Ang hirap at first. Siyempre, sober ka, hinahanap ng katawan mo eh. Hinahanap ng katawan mo. So, uminom, etc. Mabigat, di ba? Oo. Parang, ayun lang yung way para gumaan or ma-feel mo yung emotions, di Even ba? smoking, Even smoking. I was a chain smoker bago ako mag-college hanggang sa nung nagbarko ako. Nagkasakit na ako sa lalamunan, tsaka sa baga, hindi pa rin ako tumigil. And then, nung na-quit ko siya, may hatak. May hatak talaga. And then, siyempre, normal na sa first few days and weeks, hahanapin ng katawan mo. Withdrawal. And then, eventually, wala na. Eventually, wala na, bro. So, I just committed to the fact na kailangan kong pagdaanan yung struggle. Kasi parang siya, bro eh. Kung isipin mo yung pendulum, 'di ba? Pag nagbisyo ka, tapos masaya, 'di ba? Na, saya, parang wala kang problema or natabunan yung problema mo. Nagsiswing yung pendulum to the left. Pero dahil pendulum siya, eventually magsiswing uli yan to the right. The more you swing to the left, the more na mas matinding pag-swing niya sa right. Kaya mapapansin nyo, 'di ba? May tinatawag na crash. Diba? Depende sa kung ano yung poison of choice mo. Minsan, sobrang tindi ng crash. Minsan kasi sa vices, yung dopamine natin, nasisira siya. Dopamine addiction. Dahil sa reward system na akala natin, dapat sa healthy way, yes, ito yung naging napuntahan natin, mag-iiba yung baseline. nawawala yung values. Oo, so kung kunwari, ito yung baseline nung kagustuhan mo for dopamine, dahil pinagbibigyan mo ng pinagbibigyan, eventually, yung ganitong baseline, magiging ganito na. Wala ka na sa borderline eh. Oo, so magtitake ka na magtitake ng substances to fulfill that baseline. Exactly. Right? So again, it's very scientific. Kaya ang laking tulong ng ating mga psychiatrists and different yan. mentors Saludo and sa understanding kanila. and different books. Ayun, so I'm just grateful na kahit na at a certain point I went in too deep because mang motivation ko ay family ko, which is the greatest motivation. So yun, In-embrace ko na talaga. kailangan ko mag-struggle so that I can go back to myself. I can go back to being sober at hanggang sa mawala yung cravings ng katawan. And ngayon, I can proudly say na wala na akong cravings. Okay.
Even Glad to for hear. alcohol, even with Glad to alcohol, hear, bro. brother. Okay. Even pag ino-offer na, gusto mo, hindi na siya pleasant for me eh. Mm. Hindi na pleasant, magbubuko juice na lang ako. Oo. Saka magtugtugan na lang tayo. Diba? Actually ako bro, medyo hindi ko lang di-disclose kung ano yung mga vices Yeah, ko, yeah, yeah, but yeah. Gets, I'm gets. happy I'm sober din. So Happy probably for you, bro. 3/4 na rin. So sobrang gaan, brother. I get you. So yung mga natural way, mas nafe-feel ko na yung emotions, yung mga, syempre before kasi nabablock siya nun eh. Mhm. So ngayon, mas nararamdaman ko. So parang mas may reset eh. Mas Yes. maganda. Yes. Yun. Tsaka bro, I guess kaya ko to sinasabi kasi gusto kong mapanood to ng ibang mga katulad natin na nakaranas ng addiction. Addiction. 'Di ba? Kasi ako, I was also dependent for quite some time eh. And then I got out. So it's, for me, that's a testament na it's possible. It's possible to go out. May way out naman eh. May way out. Oo, totoo yan. Saka ang sarap bro, ang sarap. May way out and way back. Pero parang, for sure nagagets mo to. May times talaga na parang nandyan lang siya eh. Nasa sa'yo na lang talaga. Bumubulong. And then oo. I just stay aware na, okay, may skills na bumubulong. tayo eh. May bumubulong. Ako ba to? Hindi ako to. Yes. Parang may mga outside influences. And bro, ano to eh, medyo lumalim ako sa energy work kasi bro, na there's a lot of factors involved in terms of our thought patterns. 'Di ba? Sometimes kasi para tayong ano eh, yung utak natin parang antena eh. Nakakasagap siya ng kung ano-ano. 'Di ba? And ang importante sa akin is to stay aware na I am not my thoughts. Dumadaan lang siya sa akin. And ako yung aware dun sa thoughts. Observant ka na eh. Yes. Actually, na-analyze ko lang to. Especially nga, ang daming depressed talaga ngayon eh. Probably dahil nga sa social media. Pero tayo kasing medyo sober, nakakaano. Parang alam natin na kung ano yung nakikita talaga natin, nag-feed eh. So parang pipiliin mo rin talaga yung pinapanood mo or Yes. iaano mo. Dahil Scientific din yan, subconsciously, bro. nakiklik siya eh. Yes. Diba? Yes. So kaya ngayon, Yes. tanong mo, majority ng tao, lalo na yung medyo, I'm not saying hindi aware about mental health, natatamaan sila agad eh. Kasi nandyan lang naman laging click button na yan eh. Lahat ng tao Yes. may ganun eh. So kaya parang pansin mo sa, I don't know, but parang lahat ng Pilipinas ngayon medyo depressed eh. So I don't know. Marami. So I hope malagpasan natin lahat tong mga Pinoy at of course may help out there. Yes. Ang ganda nung sinabi mo, bro. Can I react lang? Sure, Sinabi mo. brother. Kasi ngayon, bro, ito yung current struggle ko ngayon in making sure na hindi na ako tumitingin sa feeds or very limited yung time na inaalat ko sa pagtingin ko sa feeds. Tapos pag napansin ko na may negativity na yung feed o yung isang post, hindi ko na binabasa. Kasi bro, nabasa ko rin to at sinabi rin sa akin ng doktor ko, pag may nabasa kang feed na punong-puno ng pagrereklamo at negative energy, na-absorb yan eh. Nai-imprint sa utak natin. Tapos nagre-react yung nervous system natin. Na parang fight or flight mode. May danger eh. Oo. May danger sa paligid. Yun. Tapos, it's the same feeling that you get when you keep on complaining. Instead of doing something about About it. that matter. Nire-rewire mo yung utak mo for the worse eh. So, but there's a solution for that. Next time, when you feel like complaining, you pause. Instead of verbalizing it, you do something about it. Ayaw mo na binubuli ka ng kapwa mo employee, ng boss mo, sulatan mo. Okay. Diba? Imbis na magreklamo ka sa kapwa mo empleyado. Kasi when you keep on complaining, you're rewiring your brain, simply put, parang nagde-degrade yung utak mo. So, Nabubulok. Okay. Yun. So parang journal, physical manifestation. Yes. Okay. If you want to grow new neurons or pathways sa utak natin, we have to get out of that, again, that victim mentality, and instead of complaining, instead of ranting in social media, do something about it. Okay, you spoke about it, that's fine, and then what will you do next? Patuloy ka ba magsasalita lang o may gagawin ka? Kikilos ka? Kasi sabi nga nung isang mentor ko, the language of this world is not words, it's actions. Bakit mo ba inidolo yung idol mo? Dahil ba sa sinabi niya o dahil sa ginagawa niya? Si Jordan, dahil ba sa sinasabi niya o dahil sa galing niya mag-basketball? Ginagawa niya. Diba? Totoo naman. Para sa mga passionate pero hirap
creatively, emotionally, mentally, anong ma-advise mo? Tingin mo? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, joke lang. Hindi. Oo. There's always, sabi mo nga, there's always there's always help out there. Ano ba, brother? Hindi. Masyado bang Hindi, technical ba? Hindi, binabalanse lang natin. Kasi Oo. ako, mahilig ako humingi ng tulong. Mm. Diba? And it's always good to ask for help. Help, oo. At sabi ko nga doon sa isang post ko, asking for help is a sign of strength. Asking for help from the right people is a sign of wisdom. Ganda. Diba? Kasi hindi mo tatanggapin lahat ng advice. Diba? May tinatawag na discernment. Mag-discern ka din. Pag-isipan mo kung yun ba ay nakakatulong sa'yo. At pakiramdam mo kung magaan sa'yo. And then, pag napili mo na yung tulong na palagay mong swak sa'yo sa pagkatao mo, Pipiliin mo. at the end of the day, ikaw pa rin na mag-a-apply nun. So, kaya bahala ka sa buhay mo. Sa bagay. Tama, Hindi, totoo naman. sa dulo, ikaw pa rin yung magde-decide kung ano ang pinaka-makakatulong sa'yo. Okay. Kanya-kanya pa rin tayong journey. Pipiliin natin din yung papasok sa atin. Kumbaga, it's a balance of magtutulungan tayo, pero maging accountable din tayo dun sa responsibilidad natin. Ganda. Pantay siya eh. Ayun. Ang ganda nun. Accountability talaga. So bro, what's next for Pepe Herrera and should we look forward to it? Well, I'm looking forward to it. So hopefully, people will also look forward to it. Currently, I'm doing a film. I took a break from rest kasi kailangan ko ng pera for my family. So I took a break from, malamang napanood nyo, I took a break from regular TV work, yung Your Face Sounds Familiar, kasi nung time na to, when I was in Mindoro, yun yung peak nung panic attacks eh. And medyo depleting na siya for the body. So I needed time to recover kaya hindi ako makapag-taping regularly. Nagpagaling ako sa Mindoro with the help of my therapists hanggang sa medyo nadideplete na yung savings ko. Okay. May isang movie project na dumating na 8 days shooting lang. Tapos I'm grateful sa producers, sa Viva, sa handlers ko na I suppose they understood my situation kaya in-spread out nila yung shooting days. Kaya tayo nandito ngayon, bro. Okay, Kasi ang okay. next Thank you, shooting day thank ko, you. December 1 pa. Okay, thank you. Thank you sa time, brother. Ay, Okay, bro, okay, thank you. thank you din kasi this is nourishing for me. For me as well, bro. Yeah. Oo. So yun, I'm doing a comedy film with Gerald Napoles and iba pang mga batikang komedyante. And Kailan na actor. showing natin ito, brother? Next year. Next year. Okay, Tas abangan may isa natin pang yan. pelikula na Mm-mm. siya, based siya sa isang well-loved TV sitcom nung 90s. 90s. Ginawang pelikula. Pilipinas to. Pilipinas Okay. din. So, hopefully next year din ipalabas. So, medyo focus muna ako sa comedy. Okay, Kasi doon okay. muna ako, bro, sa ano. Hindi naman natin isinasantabi na may mga issues ang bansa na kailangan natin tugunan. Pero nandun na ako sa ano yung pwede kong, paano ko pwedeng magsilbi sa sarili kong paraan. Okay, Yun. okay. So, nagsisilbi ako sa paggawa nitong comedy films. Entertainment Kasi at din. the end of the day, laughter is still the best. Totoo medicine, yan, right? totoo yan. At the same time, I'm working as a co-producer for this docu-series na tinutukoy ko in promoting different sustainable practices Okay. and preparing for the concert next year. Okay, In okay. connection with this center that I want to build. Okay. Yun. Brother, basta sabi ka lang, always here to support. Alam mo yan. Thank you, Okay. bro. So actually, ano yung message mo para sa listeners natin, especially dun sa mga silent na struggling right now? Alam ko sa ngayon hindi maaring mahirap makita. I'm just sharing na para sa akin yung pinagdaanan kong struggles, eventually I saw it as gifts, blessings na bigay siya ng Panginoon in connection to what we prayed for. At kung malabo pa ang pag-iisip, kung nalulunod tayo sa galit, sa takot, sa hinagpis, sa grief, at iba't iba pang mabibigat na emosyon, you can always reach out. You can always reach out. Someone, ito I'm sure, someone will be willing to listen. Someone who will not
give unsolicited advice and just listen, there's always that someone. Whether doktor yan, kaibigan yan, o pulubi yan, there's always that someone. So, never hindi totoong nag-iisa tayo. Hindi yun totoo. That's an illusion. So, I hope, sana magkaroon tayo mahugot natin yung courage to ask for help para magkaroon tayo ng moment of clarity para luminaw yung isip natin. Kung nahihirapan sa ngayon, maybe we can all start with going to a province, tabing dagat, higa lang sa buhangin, malaking bagay na. Yumakap ng puno, kung naiilang kayo na baka isipin ng ibang tao, mukhang tanga mayakap ng puno. Isipin nyo, ginagawa ko yun palagi. Kahit dyan sa labas, mamaya gagawin ko yun. Kasi malaking tulong yung, again, this is all scientific and spiritual. Yung pagyakap sa puno, kung wala kang ibang mayakap, huwag mo lang kakatutin yung puno. Kasi, di ba? Grounding din eh. Pero lang, yakapin mo yung puno kasi nakakabukas ng puso eh. Kasi minsan nagsasara yung puso natin dahil sa mga pinagdadaanan natin. Exactly. Pero yung pagyakap sa tao o sa puno, nakakabukas siya ng puso. And that's very scientific. Maybe you can start there in moving your body with nature. And then call the mental health hotlines. Yes, there's help. In my posts. Yeah. Mm-mm. Yun muna siguro. Okay. So yun, thank you Pepe. Sobrang solid nito. So guys, ayun, thank you sa pakikinig. And of course, follow Pepe. So Pepe, may Kung gusto nyo lang. Ayun, kung gusto nyo lang din, okay lang din. So anyway, thank you brother. So Thank you, brother. Thank you. Salamat.